Salita niya, hallelujah, ang kalooban niya, hallelujah, sa ating mga buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Pagpalang lingkod, pagpalang umaga sa ating lahat, hallelujah. Ako'y nagagalak na makasama kayo sa umaga nito, hallelujah. At isama kayo na magsabahin, hallelujah, paglikuran ng ating Panginoon. Hallelujah, sa buhay nito. Praise the Lord. Sino ba sa atin ang nagagalak? Hallelujah. Amen. As mumpa, hallelujah, magpuri sa ating Panginoon. Sa umaga nito, praise the Lord. Hallelujah. Alam natin na kasama natin ang ating Panginoon. Kaya sa umaga nito, tayo ay matagumpay. Hallelujah. Sa umaga nito, hallelujah, punong-puno na tayo ng kagalakan. Punong-puno na ng pagpapala. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon at napakalakita niya. Hallelujah. Kaya bago tayo tumumas sa ating praise and worship, hallelujah, sa ating tuwain, tayo muli manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Pagkat sa muna. Praise the Lord. Ayayin natin siya. Hallelujah. Purihin natin siya. Praise the Lord. Dahil gusto mo. O Lord, muli kami namalangin sa iyo na taas sa nakila mong pangalan. So umagang ito, O Lord, ikaw lamang ang una. Ikaw lamang ang harapan-lapat sa bahin ng pagpurihan. Hallelujah. O Lord, salamat kami sa biyaya mo. Hallelujah, sa mga pagpapala mo. O Lord, malapit kami sa umagang ito panghingi ng kapatawaran sa iyong pagpupulang sa iyo, sa iyong pagkakasalan. O Lord, hallelujah, sa umagang ito, kaya pasalamat sa mga biyaya, sa mga pagpapala, hallelujah, na amin natanggap sa bawat umaga. O Lord, muli sa umagang ito na binigay mo sa amin. Sa isang muling pagkakataon ko, hallelujah, na binigay mo sa amin sa umagang ito. Upang itaas ang nakila mong pangalan, hallelujah. Isang muling pagkakataon, hallelujah, na kataguin ka sa damang ito, Lord. Isang muling pagkakataon, hallelujah, na purihin ka ng buo-buo, hallelujah. O Lord, kaya masalamat sa mga bagay ito. Kaya Lord, ang malalangin namin sa umaga ito ay samahan mo kami sa aming kalagitnaan. O Lord, sa bawat sulok na namin ito, hallelujah, madama mo ang iyong dakilang presensya, hallelujah. Ang nais namin, hallelujah, sa umaga ito ay purihin mo ang puso ng bawat isa ng kagalakan, hallelujah. Ang kagalakan ang ditulad ng ibang kagalakan, hallelujah. O Lord, kaya samahan mo kami. Mamuna ka sa aming kalagitnaan. Ano yung magpalain mo ang bawat isa. Kabayan mo ang bawat isa sa Lord sa buhay ito. Kaya pasalamat, hallelujah. Pinabalik namin ang mga pagulit ito. Salamat ito, hallelujah. Kalulatian ito sa dakilang pangalan ng Jesus. Kaya magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Pagpapalain siya. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating mga buhay ay pinagpungan ng pag-ibig. Hallelujah. Awit natin ang fill my way with love. Praise the Lord.
Kahit kakaunti lamang tayo, hallelujah. Alam natin na walang pinagkaiba ang ating mga papuri, hallelujah. Para sa maraming tao, hallelujah. Dahil ang papuri natin, hallelujah, alin natin sa dakila natin, Panginoon. Sa mga ito, hallelujah. Katumbas sa papuri nito, hallelujah. Ay laksa papuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Alam natin, hallelujah. Amen. Ang mga papuri nito, hallelujah, yung alin natin sa Kanya. Praise the Lord. Gawin natin ang I feel like traveling on. Hallelujah.
presence of the Lord. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. The Lord reigns. 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 Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. The Lord reigns. Hallelujah. Let the people be glad that our God reigns. Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming suri ang ating Panginoon. Ang mga sa ulang ito. Hallelujah. Lord. Amen. Amen. Ang pagkakangila niya. Hallelujah. Praise the Lord. At hindi lamang mapapuri ang inaaling natin sa ating Panginoon. So, mga kundi ang ating mga patotoo, ang ating mga handog. Hallelujah. Ang testimony. Hallelujah. Kaya sa daling ito, tayo muli magsipo sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Sa daling ito. Praise the Lord. Paunahan ko muli ang mga patotoo ito, mga testimony nito. Hallelujah. Muli, salamatan ko, totoo ko sa ating Panginoon. Una, ang pag-ibig sa akin, pag-ingat sa akin, sa aking pag-aaral, kahit sa mga magpunta. Praise the Lord. Salamat ako sa kanyang mga pagpapala at biyaya. Hallelujah. Sa araw-araw. Praise the Lord. Lalo na sa pag-gamit sa akin, sa pulpitong ito, hallelujah, sa aking gawain. Praise the Lord. Salamat ako sa Kanya at binabalik ko ang mga batong ito. Salamat ito sa aking Panginoon. Praise the Lord. Saan nais ko totoo sa ating Panginoon. So, bagang ito, taas na mga kamay. Sige. Lord Jesus. At nais ko lang po pasalamatan ng ating mahal na Panginoon sa isang buong linggo na naman na pag-iingat niya sa buhay ko. Lord, amen. Sa nais ko yung pagkakataon ng nakaraan. Check out po na yung naging outcome nun is kailangan na ituloy sa surgery. Pero pinapanalangin ko yun at ang buong pamilya na sana matuloy, na sana tumigil na yung nararamdaman ko. Kaya simula nung araw na yun hanggang ngayon, hindi na bumalik-ulit yun. Kaya Amen, Lord. complete healing. Patuloy pang pag-ibig na nagbigay niya sa akin. Kaya sana, ang pinapanalangin ko sana bago mag-camp, okay na lahat. Kasi syempre, mag-stay tayo doon ng ilang araw. Kaya, yun ang pinapanalangin ko sa kanya. Talagang didingin niya yung panalangin. Yes, amen, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sila sa atin. Lord Sa rich. Amen. Amen, Lord. Lord. Isang pamagpalang umaga po sa loob sa muli gusto kong salamatan ng ating mga Panginoon sa isang linggo na naman ang paggagabay sa atin sa araw-araw, sa pag-provide nila ng mga pangangailangan. At yun nga, gusto ko yung pasalamatan yung pinagawa ni Sister Jen. Alam ko ang Panginoon ang magbibigay ng complete healing. Tunay nga na dapat minsan ay mag-pause muna tayo, magmanalangin tayo, at kayaan natin ang Panginoon na siya yung gumawa, huwag tayo masyado mag-iwisa. Lord, So, amen. Lord, kumbaga, panalangin pa rin talaga, at talagang yung pananampalataya pa rin talaga natin, yung talagang dapat natin na isa-alang-alang sa ating Amen, buhay. Lord. Gusto ko rin siya pasalamatan kasi nung Friday ay nagkaroon kami ng meeting dito sa mga women's na magiging tagapag-organize dun sa magiging camp meeting ng mga kabataan. Tunay na napakabuti ng Panginoon kasi ginabayan na kami. Marami kami napag-usapan, marami kami na isaayos. May mga konting bagay lang na kailangan namin confirm o isaayos pa. Pero alam ko ang Panginoon pa rin ang magagawin sa amin. Yes, At sa mga ministers, sa mga pastor, alam ko naging
araw nila nung Friday na yun. Kaya, Yes, amen. pinupuli ko ang mahal na Panginoon. Maraming po Praise the salamat. Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Sa ating nais ko totoo sa ating Panginoon, Sir Sel. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa pagpapalang araw sa ating lahat, at tuloy yung pagpapalang Panginoon. Katulad na po ng sa help po namin si Sister Jen. Kung paano po ginula po ang Panginoon sa kanya nung siya ay 2 taon. Muli po ang si Panginoon ay kumilo sa kanya. Talagang God answers prayer. At yung tingin niya, talagang pinapalagdag sa akin na andito ako ang great healer at hindi ko kayo mababayaan. At alam ko lagi siya na dyan. Basta manampalataya na tayo. Amen. Hallelujah, Kailangan Lord. talaga maging sento siya ng ating buhay. Yes. Pagpaubayan natin sa Kanya. Siya lang bahala at kailangan talaga natin ay kumapit sa Kanya. At ipagpatuloy lang po ang pagsamba sa Kanya. Yun ang ating gawain sa Kanya at siya lang bahala sa lahat. Nagpapasalamat ko din po ang probation, yung po mga kailangan ko yung po doon sa aking tindahan ay nagagalak po ako at naisagawa na po yun. Bago po mag-isang taon ng aking munting tindahan ay safe na po siya at secured na po siya bago po kami pumunta sa camp meeting. At ang pangatlo nga po ay yung nabanggit po ni Sister Reg na meeting po ng mga kababaihan. Yung mga po nga day na yun, sinamantala po namin para makapag-meeting po kami dito. Naging maayos po ang lahat. Wala po naging, maganda po yung mga naging usapan namin at masaya. At yun po kasi ang magiging support na namin sa mga kabataan. At kailangan po talaga ay ayos lahat at napakadami po yun. At hindi po yung responsibilidad na yun na nahagalak naman po kami na mabigyan na ng responsibilidad. Yun po yung aming support sa mga kabataan at giving back po sa ating Panginoon na sa pagsama po natin sa Kanya sa camp meeting na yan ay ibibigay po natin lahat ng support sa Kanya lahat. Pinabalik ko po lahat ang pagpapala at ang pasalamat po sa Kanya sa mga sa pangalan po. Amen. Lord Jesus. Praise the Lord. Siguro po sa atin, nais ko totoo sa ating Panginoon. Sa Lia, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa Panginoon po dahil po sa isang linggo niyo po paggabay niyo po sa akin at sa paggabay niyo po sa akin sa aking path na nasusundin na kung dapat ay mabuti man at sa bawat yugto ng aking pag-aaral na aking dilagpasan at yung mga pagsubok na aking nilagpasan. At maraming salamat din po at binigyan niya rin po ako ng kaibigan na tumulong sa akin at maging kausap ko sa tuwing na ako ay alone lang. At maraming salamat po na ayun nga po sa mga panahon nga po na hindi po ako nagsisimba. At ayun pa rin po, inihikayat niyo pa rin po ako magsimba. At ayun po, nabalik na po ang aking lakas sa praise and worship at sa kanyang pananampalataya. At ayun lang po. Praise the Lord. Hallelujah. Sino ba nais ko totoo sa ating Panginoon? Amen. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa mga pagbabalang ito. Hallelujah. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang ating Panginoon ay napakatangila, napakabuti Amen, Lord. sa ating mga buhay. Hallelujah. Dahil binibigo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At pinabayad natin ang mga patutong ito. Pasalamat na ito sa ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Gawin natin ang Be With You.
Trust in you.
buhay, ating mga puso, hallelujah, ating mga oras, Yes. hallelujah, sa ating Panginoon, hallelujah. Lord Jesus. Haling natin ang mga mapuling ito sa Kanya, dahil ang mga nakita niya, hallelujah. Praise the Lord, pagpakan nga natin ang ating Panginoon, Yes, Lord. Amen. pagpakan natin ang ating Panginoon. Tapos binibigay natin ang pulitong ito sa ating pastor, mabitin natin ang kapit at sumi. According to your word. Lord
Amen, Lord. Ito ang nais ng Diyos na tayo lumakad ayon sa Kanyang salita. Amen, Lord. Papanatili natin ang ating sarili na dalisay, ang ating pananampalataya at ang ating buhay ay wala na sa mga bagay ng sanglibutan. Hallelujah. Amen, Lord. Tunay ka na ang Diyos ang patuloy na nagpapatibok ng ating mga puso para sa Kanyang mga salita. Hallelujah. Tunay ka na ating minamahal ang ating Panginoon. Hallelujah. Na kung saan ang ating buhay ay palagi natin iniaalay sa Kanya. Hallelujah. Palamakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen, Lord. Salamat sa Kanya. Salamat muli sa mga ina ng tahanan na kung saan ay nagsisikap. Alam ko, napakahirap yung kanilang gagampanan sa nalalapit na gawain na ito ng mga kabataan. Hallelujah. Patuloy natin silang idalangin. Hallelujah. Sapagat alam ko na nakakapagod. Hallelujah. Ngunit ang bawat pagod at hirap na ito ay iniaalay natin sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya din yung mga ministro, mga manggagawa na nagsikap talaga na dumating nung araw ng Friday, mga kapatid, upang maalaman yung updates patungkol sa gawain ng kabataan. Dalangin ko na ang Diyos ang magpala sa mga lingkod ng Panginoon. Hallelujah. Mahal natin silang may panalangin. Hallelujah. Lord, patuloy silang gabayan ng Diyos, mga kapatid. At higit sa lahat, lalo ng mga kabataan, alam ko na, hallelujah, mga kabataan galing pa sa mga probinsya, hallelujah, malalayong lugar yung kanilang paggagalingan, mga kapatid. At pupunta sila dito sa Maynila, hindi sa sentro, kundi maglalakbay pa ng napakalayo sa dako ng Tanay, mga kapatid. Hallelujah. Alam ko ng Diyos ang patuloy na mag-aamay sa kanila. Hallelujah. Gagawa ng mga dakilang bagay sa kanilang mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Bakit ba tayong mag-alay ng panalangin para sa gawain na yun, mga kapatid? Hallelujah. Amen, Lord. At isama natin ang ating gawain sa umagang ito na ang Diyos ang magpala, mga kapatid. Hallelujah. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, lubos-lubos ang aming masasalamat sa iyo, Lord. Nabatid namin, Panginoon, na kailanman hindi ka nagkukulang, Panginoon, Lord. Para sa iyong mga anak, Panginoon, Lord, patuloy na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon, O Diyos, upang ang kanilang buhay, Lord, ay kanilang may pagkaloob sa iyo, Lord, may alay sa iyo, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, Lord, ang mundo namin kinabubuhayan ay patungo na sa kapamakan, Panginoon, Lord. Ang mundo na ito, Lord, namin iniikutan, Panginoon, Lord, ay puno ng kasalanan, Panginoon, Lord. At kapag mawala kami sa iyong kamay, Panginoon, Lord, ang kaaway, ang satanas, Panginoon, ang diablo, Panginoon, Lord, ay paglululayin, wawasakin ang aming pananampalataya, Panginoon, Lord. At mapupuwi itong ipaitulad, Panginoon, Lord, sa bawat isa sa amin. At hindi sa bawat kabataan, Panginoon, Lord, na nagnanais, Panginoon, Lord, bagaman bulag sa salapi, Panginoon, Lord, ay naroon na kanilang pananabik, Panginoon, Lord, upang dumating ang isang pangkalahatang gawain na ito, Lord, ng mga kabataan. O Diyos, dalangin ko, Panginoon, kung meron pa anumang kakulangan sa kanilang mga paghahanda, dalangin ko, Diyos, ang buksan mo ang bulungawan sa kalangitan, at ibusang magpapalang walang sapat na kalalagyan, Panginoon, Lord. Dalangin ko na hawakan mo ang anak buhay, Panginoon, O Diyos, kasama ng mga ina ng tahanan, ang mga ama ng tahanan, Lord, na may walang anumang karamdaman na dumapo sa kanila, Panginoon, Lord, habang sila'y naghahanda at patuloy, Panginoon, hanggang sa matapos sa gawain ito, Lord. Hawakan mo ka ng buhay, Panginoon, Lord, patuloy mo silang palakasin naman. At kung meron silang karamdaman, Panginoon, Lord, dalangin ko, Lord, na iyong ipuin ang kanilang mga pisikal na katawan, Panginoon, Lord, at pagalingin ang kanilang karamdaman, Panginoon, O Diyos. At kung may mga spiritual din na karamdaman, dalangin
Sa umagang ito, Lord, pagpalain mo kami, Ama, ng ibang salita na aming pagsasalusaluhan, Panginoon Lord. Dalangin ko na iyong paspasan ng bawat salita na ito, Lord, na nagbubuhat sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat po sa iyo, Ama. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen at Amen. Alamaan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Paano tayo sumigaw ng praise the Lord? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. Ito yung nais ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Na mapuno tayo ng kagalakan. Hallelujah. May alay natin ang buo ang ating buhay para sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. Huwag na natin ilang pa ito sa sanglibutan. Hallelujah. Huwag na natin ibigay ito sa mga bagay ng sanglibutan, kundi ang ating buhay at lakas ay ibigay lamang natin sa Kanya, mga kapatid. Tayo magbukas ng ating banal na aklat sa umagang ito, ng ating aralin sa umagang ito mula sa aklat ng Lucas 17. Luke chapter 17, verses 26 to 29. Sama-sama tayong magbasa at ating namnamin ang bawat salita na ito. Ang sabi niya dito kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe. Ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom. Sila'y nag-aasawa at sila'y pinapag-asawa. Hanggang sa araw na pumasok sa dao, si Noe, wala silang kaalaman, at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Verse 28. Ganyan din naman kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Ito ay panahon ni Abraham. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Verse 29, dadapat ng araw na umalis sa Sodoma, si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. Magpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Pali na po tayo maupo. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen, Lord. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Tunay na napakabilis ng panahon. Meron yung ating pag-aanda. Palagi sa gawain ng Panginoon, hindi nawawalan ng kapulungan. Hallelujah. At nais nating pamagatan yung ating pagsasalusaluhan sa umagang ito. Isang paghahanda. The preparation for the second coming of the Lord. Hallelujah. Ang paghahanda para sa nalalapit sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya katulad ng ating binasa sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah. Lucas 17, mga kapatid. Hallelujah. Na kung saan ay inilarawan mismo ng ating Panginoon. Binalikan mismo ng ating Panginoon ang mga pangyayari na naganap sa panahon ng araw ni Noe. Sapagkat ito ang unang paggunaw na ginawa ng Diyos sa lupa sa pamamagitan ng tubig, mga kapatid. Hallelujah! Na kung saan itong si Noe na ating kapatid sa Panginoon ay naatasan na magtayo ng isang arka, mga kapatid. Ito ang natawag sa arka na ito ay arka ng kaligtasan. Hallelujah! The ark of safety, mga kapatid. Hallelujah! Ito ay arka ng kaligtasan. The ark of salvation, mga kapatid. Na kung ang bawat isa ay magiginig, hallelujah! Amen, Lord, bubuksan ang kanilang mga puso sa pananampalataya. Malalaman nila na yun yung araw na itinakda ng Diyos upang kanyang gunawin ang mundo na ito, mga kapatid. At alam ni Noah na may ilan na naroon, hallelujah, na tapat na
Hallelujah! Isang dako na kanyang pinili. Hallelujah! Upang ang sino man na kanyang hallelujah! Upang ang sino man sa kanila na tumanggap ng mensahe sa panahon na iyon ay makaligtas. Hallelujah! Sa galit ng Diyos na darating, mga kapatid. Amen. Hallelujah! At alam natin ang bawat isa sa atin ay iniligtas ng ating Panginoon, mga kapatid. Alam natin na siya ang arka ng ating kaligtasan, mga kapatid. Can say amen? Amen. Hallelujah! Siya ang kordero ng Diyos, mga kapatid, na itinaan sa bawat isa sa ating mga kapatid. Hallelujah! Para sa isang taong bulan na kanyang itinilat ang kanyang mga mata, mga kapatid. Hallelujah! Para sa isang babae na inaagasan sa mahabang panahon ay pinagaling ng kordero ng Diyos, mga kapatid. Siya ang arka ng ating kagalingan. Siya ang arka ng ating kaligtasan, mga kapatid. Siya ang kordero na itinaan ng Diyos para sa bawat isa sa ating mga kapatid. Maging kay Lazaro na naroon na kalibing doon, mga kapatid. Naglaan ang Diyos upang mula doon sa kamatayan ay muli siyang ibangon ng Diyos, mga kapatid. Can you say amen? Kaya nga inanintulad ito kung ano ang mangyayari sa kalawan ng anak ng tao, mga kapatid. Ibig sabihin, ang tinutukoy ay ang panahon na ating pinabubuhayan, mga kapatid. Can you say amen? Sapagkat alam natin, napakalaga ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Napakalaga na ang isang taong makasalanan ay magsisi, hallelujah, at lumapit sa ating Panginoon, mga kapatid. Sapagkat alam natin siya'y darating, hallelujah. Even Lord, at kung hindi siya darating, ang bawat isa sa atin ay masusumpungang sinungaling na saksi, mga kapatid. Hallelujah! At ang mga naroon sa libingan na naghihintay sa pagdating ni Jesus, hallelujah, tila baga wala ng pag-asa para sa kanila, mga kapatid. Subalit alam natin na si Jesus ay malapit nang dumating, mga kapatid. Can say amen? Hallelujah! Sa ikalawang pagkakataon ay muling babalik ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Kaya nga itong si Jesus, nang narito siya sa lupa at nakatanda na ialay ang kanyang buhay doon mismo sa krus, mga kapatid. Wala siyang gaano mga bagay na binanggit tungkol sa kanyang kamatayan, sa kanyang paglilibing at muling pagkabuhay, mga kapatid. Tandaan natin na habang siya'y nangangaral, higit pa sa mga maraming araw na kanyang kinabubuhayan, mga kapatid. Hallelujah! Ang palagi niyang pinapangaral ay ang kanyang ikalawang pagdating, mga kapatid. Ang kanyang ikalawang pagparito, mga kapatid. Hallelujah! Ito ang palagi niyang sinasabi sa kanyang mga apostoles, mga kapatid. Can you see, amen? Kaya nga ang paksang ito'y napakalaga. Ang ating paghahanda para sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Even Lord, ito ang araw na dapat na ang bawat isa'y mamulat ang kanilang mga mata, ang kanilang mga puso, mga kapatid. At tumingin lamang sa mga salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Na kailangan hindi tayo maaaring maligaw, hindi tayo maaaring mangamba. Hallelujah! Sapagkat ang salita ng Diyos ay magsasabi sa atin kung ano nga ba ang magaganap sa mga araw na ito na ating kinabubuhayan, mga kapatid. Hallelujah! Ito ang hallelujah, aakay sa atin. Hallelujah! Upang malaman natin, hallelujah, na malapit na siyang dumating, mga kapatid. Hallelujah! Kaya nga lang natin, hallelujah, nagaganap ang iba't ibang mga bagay sa ating paligid. Hallelujah! Mga tigman, hallelujah, even Lord, maigpit na pagsubok na dumarating sa lupa, mga kapatid. Hallelujah! Dahil sa mga tigmang ito. Pero dapat natin tandaan, bilang iglesia ng ating Panginoon, dapat nakasuot palagi tayo ng baluti, mga kapatid. Hallelujah! Isuot natin palagi
pangangapitan, mga kapatid. Huwag natin palaging kakalimutan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kung meron bang anumang bagay sa pagitan natin at ng Diyos, mga kapatid. Kung meron bang anumang bagay na maaaring mo ipigil, hallelujah, upang tayo makapasok at mapabilang sa pag-agaw, mga kapatid. Ang mabuting bagay na ating gawin ay huwag natin lisanin ang ating upuan sa umagang ito. Hallelujah, na hindi natin ito na-resolve sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, ibigay natin ang buo ang ating buhay, mga kapatid. At alam natin, hallelujah, ang nais ng Diyos ay mapabilang tayo sa pag-agaw na ito, mga kapatid. Kaya nga, sabi ni Jesus, kapag nakita ninyo, nagsisimula ng mangyari ang mga bagay na ito, mga kapatid. Ano ang ating gagawin? Itataas natin ang ating mga ulo, mga kapatid. Itigil palagi tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Hallelujah, sapagkat alam natin na ang ating katubusan ay malapit na, mga kapatid. Say amen? Mga tanda sa kalangitan, mga nakakatakot na tanawin. Ang puso ng mga tao ay naglulumo, mga kapatid, sa takot. Ang ugong ng dagat, mga daluyo, mga dagkila, mga bagay na nagaganap sa ating panahon, mga kapatid. Hindi na tayo magugulat, hallelujah, sapagkat ito'y sinalita na ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, sinabihan niya na tayo, hallelujah, na magkakaroon ng maraming mga pagsubok, mga kapatid. Many has been in the trials, heartaches, and hardships, mga kapatid. Sinabi na ito sa atin ng Panginoon. But today, hallelujah, sa araw na ito, we are more than conquerors, mga kapatid. Kapag natagumpayan natin ito, mga kapatid, ang lahat ng mga pagsubok na darating sa ating mga buhay, mga kapatid. Sapagkat alam natin, si Kristo ay namatay doon sa krus, mga kapatid. Nagtagumpayan niya na ito para sa ating, mga kapatid. Siya na yung sugatan dahil sa ating mga pagsalansan. Hallelujah, inalinampas, pinagupit, mga kapatid. Ang kapayapaan na nakaalay para sa atin, na nakatagpal para sa atin, ay nasa Kanya lamang, mga kapatid. Sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, tayong lahat ay nagsigaling, mga kapatid. Say amen? Hallelujah, yan ay ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi ito nilalaupan ng kaisipan ng tao, mga kapatid. Kaya nga, ang bawat Kristiyano sa umagang ito, hallelujah, even Lord, ay may karapatan sa anumang ibinigay na pangako ng ating Diyos, mga kapatid. Sa mga, hallelujah, pagpapala sa ilalim ng katubusan, mga kapatid. Ang tanging bagay na gagawin natin ay tatayuan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kinamatayan na ito ng ating Panginoon. Ibinigay niya na ito sa atin. Hindi tayo dapat matakot. Hawakan natin ang salita, mga kapatid. Ilagay natin sa ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah! Ang tanging obligasyon ng Diyos ay tuparin ang Kanyang pangako sa ating, mga kapatid. Tuparin niya ang Kanyang mga salita para sa ating, mga kapatid. In Luke chapter 21, praise the Lord. Ay ba natin palapakan ng Panginoon? In Luke chapter 21, verse 24. At sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak. Ang dito kaya mga audio. Ang nangyari sa kanila pagkatapos silang tumalikod, hallelujah, sa Mesiyas na ipinangako sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Amen. Nang tanggihan nila si Jesus, binulag ng Diyos ang sarili niyang bayan para sa ating mga kapatid. Kaya nga, sila'y nangabuhal sa pamamagitan ng tanim ng tabak.
At ano bang nangyari? At dadaligpihan sa lahat ng mga bansa. Sa panahon pa ng Babylonia, hanggang sa huling araw ng hallelujah, ng Imperyo ng Roma, ay naging biyag sila mga kapatid. At pagkatapos na mapapos ang krus si Jesus, ay nagpangalan sila sa iba't ibang panig ng mundo mga kapatid. At ano nangyari? Hallelujah, doon sa Jerusalem, doon sa dako, templo, na itinayo ng alam mga magulang upang doon ay sumamba sila sa Diyos mga kapatid. Sabi ng Biblia, at yuyulakan ang Jerusalem ng mga hintil. Kaya yung Jerusalem Temple, instead na mga Jews ang nandoon sa loob, ay mga Islam mga kapatid, mga Muslim ang sumasamba doon sa loob. Yuyulakan ito mga kapatid hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil mga kapatid. Kaya nga siya yung nagpropesiya na yung mga pader ng Jerusalem ay yuyulakan ng mga hintil. Kahapon lamang, napag-usapan namin ito doon sa minister's meeting na paano kaya aalis yung mga Muslim doon sa Jerusalem Temple mga kapatid. Paano kaya nila ito lilisanin? Ang sabi ng ilang mga pastor, sabi ng Biblia, mayroong mga fault line sa ilalim ng templo mga kapatid. At maaaring yung templo ng mga Muslim ay guguho, hallelujah, at lilisanin nila ang lugar na yun mga kapatid. At ilang mga kapatid naman, ang mga lingkod ng Panginoon, yung ating kapatid, Pastor Boy, ang sabi niya, siguro may missile na tatama doon sa Jerusalem Temple at mawawasak yung templo na yun mga kapatid. Ang pinag-uusapan po natin ay ang pagpapanumbalik ng mga Israelita sa Diyos mga kapatid. May panumbalik yung kanilang pagsamba sa ating Panginoon mga kapatid. Sapagkat kung titignan natin, nasa pader lang sila, di ba? Yung malaking pader, nagsushoot lang sila doon ng mga panalangin nila, doon sila sumasamba sa pader. Sapagkat sa likod ng pader ay yung templo na kinuha ng mga Muslim mga kapatid. Amen. Hallelujah. At kahapon mga kapatid, isang malakas na missile ang sumabog at tumama malapit doon sa templo mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kaya nga, alam natin, hallelujah, ang mga pader ng Jerusalem ay yayapakan ng mga hintil hanggang sa matapos ang dispensasyon ng mga hintil mga kapatid. Hallelujah, kapag naganap na ang pag-agaw para sa atin, hallelujah, yung pamamalagi nila doon sa templo ay matatapos na rin mga kapatid. Can you say amen? Binigyan lamang ng mahabang panahon, hallelujah, ang mga hintil upang manatili doon sa templo mga kapatid. Hallelujah. Alam natin na ito'y sinakop ng mga Mohamedan mga kapatid. Hallelujah. At kung titignan natin ito, hallelujah, sa oras na ito, kung paano sina Ismael, ang mga Arab nations, at si Isaac, ang mga Hudyo mga kapatid, magkapatid lang naman yan mga nag-aaway na yan. Si Isaac at saka si Ismael ay magkapatid. Yung Arab at saka yung mga Hudyo, yung kanilang mga magulang ay magkakapatid mga kapatid. Hallelujah! Ang magkapatid na ito'y magkaaway pa rin. Mismo sa Jerusalem mga kapatid. Kung paano ito'y hinulaan, hallelujah, na ang mga Mohamedan ay makakapasok sa templo mga kapatid. Hallelujah! Kung saan ilang taon na nakalipas, ay halos walang mga Hudyo doon sa Jerusalem Temple mga kapatid. Meron silang batas na hindi sila maaari umapa doon sa Jerusalem Temple. But tanda natin, 1967, yung 6 na araw na may walang digmaan, ay nakuha nila yun mga kapatid.
Pero dahil sa takot sa mga bansa, ang United Nations ay nag-utos sa kanila na dapat silang umalis doon sa Jerusalem Temple, mga kapatid. Si General Allen Boy nga, mga kapatid, ay naglakad lamang doon sa Jerusalem Temple. Imbis na siya ay nandun sa kanyang jeepneys, doon sa kanyang military jeep, hindi niya pinahintulot na ito'y gumala doon sa loob ng vicinity ng Jerusalem Temple, mga kapatid. Sapagkat alam niya na banal ang dako na yun, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, hallelujah, sa mga panahon ay hindi sila pinahintulutan, mga kapatid. Amen. Hallelujah, habang si Kristo ay kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Can you say amen? Amen. Hallelujah, hindi pa hintulot ng Diyos sa magkakaroon ng pananampahan doon, mga kapatid. Sapagkat nasaan ang pananampahan nandito sa ating kalagitnaan. Hallelujah, hindi maaaring bumawa ang presensya ng Diyos sa templo na iyon, sapagkat ang kanyang presensya ay bumabalot sa kanyang iglesia, mga kapatid. Can you say amen? Hallelujah, narito sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Kaya i-enjoy natin ang presensya ng ating Panginoon. Can you say amen? Kaya natin kumilos ang Espiritu ng Diyos sa dakong ito, mga kapatid. Hallelujah, sapagkat merong inialay na buhay sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Ang kordero ng Diyos ay narito, mga kapatid. Kaya ang ating paghahandog sa umagang ito ay tinatanggap ng Diyos, mga kapatid. Ang ating mga awitin, mga kapatid. Hallelujah, ang ating mga patotoo, mga kapatid, ay isang mababong samyo. Hallelujah, sa trono ng ating Diyos sa buhay, mga kapatid. Hallelujah, wala pa natin ang Panginoon, mga kapatid. Sabi ng verse 25 and 26. Hallelujah. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. At hindi natin makakalimutan, February 28, 2026. Ipinakita ng kalangitan sa panahon ng gabi ang isang pambihira at nakakabighaning palabas. Alalay na kung saan tinatawag itong planetary parade. Nagkaroon ng parada doon sa kalangitan, na kapatid. Hindi ito malilimutan gabi na kung saan ang anim na planeta, ang Mercury, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus, at Neptune ay nagkahanay bilang isang arko sa kalangitan, mga kapatid. At kung anong nagaganap doon sa langit, ito'y nagaganap sa lupang ito, mga kapatid. Isang arko ng ating kaligtasan ay narito sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Can you say amen? Hallelujah! Sa panahon ng takipsin, isang arko sa kalangitan. Hallelujah! Pagkatapos ng paglubog ng araw, at hindi na ito muling maulit hanggang sa taong 2040. 14 years from now, saka ito maulit. Maaaring hindi na ito para sa atin, ang arko na ito, ng kaligtasan. Maaaring ito'y para na sa kanyang bayan, mga kapatid. Hallelujah! Tanda natin, February 28, 2026. At alam natin ang mga tatak, hallelujah, na naroon sa aklat, ay iniyayag February 28, mga kapatid. Na kung saan ang mga anghel ng kalangitan ay umanay, mga kapatid. At naroon ang lingkod ng Diyos inagaw mula sa lupa, mga kapatid. Ibig sabihin, ang paghahanda ay nagaganap sa oras na ito, mga kapatid. Can you say amen? Paghahanda sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid. Isang arko ng kaligtasan ang ipinadala sa atin upang tayo umakyat doon sa kalangitan, mga kapatid. Praise the Lord. Palapan natin ang Panginoon. That was February 28, 1963. Na kung saan ang pitong anghel ay umanay doon sa ipapawid at kinuha doon ang lingkod ng Diyos, mga kapatid. Iniangat doon, mga kapatid. And after 63 years,
ay muli itong naganap, mga kapatid. May mga lalaki at babae, hallelujah, sa iglesia ng ating Panginoon ay kanyang inihanda sa nalalapit na pag-agaw, mga kapatid. Sa nalalapit niyang pagdating, mga kapatid. Sabi niya, magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. At sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan. After February 28, hallelujah. Ano nangyari? Nagkaroon ng mga digmaan, tumaas ang gasolina, at ilang sa mga araw na ito, tataas ang pamasahe, tataas ang mga halaga ng mga bilihin, hallelujah. Hallelujah, ito'y naipangusap na ng ating Panginoon, mga kapatid. Na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyo. Karagatan, mga kapatid. Kapag kumilos kasi ang mga planeta sa kalangitan, ang buwan, mga kapatid, nakokontrol nito ang dagat, mga kapatid. Verse 26, magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot, but not the bride, mga kapatid. Hindi ang nobya, mga kapatid. Hallelujah, mataas ang lahat ng mga bilihin. Hallelujah, mataas ang lahat ng mga bagay na ito. Magtataasan. Ang huling tataas ang nobya, mga kapatid. Can say amen? Amen. Hallelujah, ang huling aakyat ay ang nobya ni Kristo, mga kapatid. Kaya nga natin tayo sa panahon na tayo naghahanda sa kanyang ikalawang pagdating, mga kapatid. Sinabi na ito ng Panginoon, magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot. Hindi ka ba naman matatakot yan? Pero dahil ikaw ay nobya, sinabi na ng Panginoon, mga trials, hardship, heartaches, darating sa atin. But we are more than conquerors, mga kapatid. Hindi pa tayo sa mapanagumpay sa mga bagay na ito. Sapagkat merong isang nagmahal para sa atin, mga kapatid. Ito ay ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. At dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating, di ba? Palagi nilang ine-expect. Ano kaya yung kasunod na mangyayari? Pero alam natin, ang eksena na ating iniintay ay ang pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ito na lang ang ating iniintay, mga kapatid. Hallelujah! Kung saan tayo aagawin ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Naghihintay sila sa mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Verse 27. Hallelujah. At kung magkagayon, makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa isang kalabaang na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian, mga kapatid. Amen. Sino nga ba ang anak ng tao? The Son of Man is Christ, mga kapatid. Hallelujah! Ito yung ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Hallelujah! Ito yung ating sinasamba, mga kapatid. Hallelujah! Na siya ito maging pinabalo ng presensya ng ating Diyos sa buhay. Amen. At ang presensya na yun ay nasa ating, mga kapatid. Siya yung isa is the one that you are feeding on. Amen. Pinapakain tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. You are not feeding on a man. Hindi pinapakain sa atin ang salita ng tao, mga kapatid. Amen. Sapagkat langit at lupa, mabibigo, mawawala, pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman, mga kapatid. Hallelujah. Ang salita na lamang ng Diyos ang hindi mabibigo. Hallelujah. Kaya nga kumakain tayo ng hindi nabibigong salita, mga kapatid. Hallelujah. Na nagmumula sa anak ng tao, mga kapatid. Hallelujah. Ito ay si Kristo, mga kapatid. Kapag alam natin, we have a perfect redemption. Sabi ng verse 28,
Dadapat kung magpasimula, mangyari ang mga bagay na ito. Didetalye, isa-isa ng ating Panginoon kung ano yung magaganap. Hallelujah. Sabi niya, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo, mga kapatid. Hallelujah! Malapit na ang pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. We have a perfect redemption, mga kapatid. Amen. Walang kapintasan na iniaalay ni Kristo ang kanyang buhay sa ating mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Ang ating tunay na katubusan ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Dinala niya ang ating karamdaman, ang ating mga sakit. Hallelujah. Dinala niya ang ating mga kasalanan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dinala niya ito sa kanyang sariling laman, mga kapatid. At binayaran niya ng kabuo ang halaga ng ating katubusan, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. He paid it full. Hallelujah. Kabuuan ang kanyang ibinayad para matanggap natin ang katubusan ito, mga kapatid. Kaya ka tayo bilang isang tao, hallelujah, ay sumasampalataya doon sa isang dakilang kamatayan na yun, doon sa krus, mga kapatid. Nangyayari niya ang kanyang buhay, mga kapatid. That is the supreme sacrifice, mga kapatid. Amen. Ang kataas-taasang pag-aalay ng buhay ay naganap doon sa krus, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, iniaalay natin ang ating buhay sa kanya, mga kapatid. Praise the Lord. At ito'y pinakamahalaga sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya nga tayo pinapagkasundo niya. Ibinalik niya tayo doon sa fellowship, mga kapatid. Amen. Ibinalik tayo muli sa Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa pamagitan ng kanyang paghandog, at alam natin na lalapit na ang malwalhating araw ng kanyang pagbabalik, mga kapatid. Amen. At ito yung ating kinabubuhayan, mga kapatid. Na kung saan yung ating mga katawan, mga laman na ito, mga kapatid, na puno ng kamatayan, mga kapatid, ay papalitan niya, mga kapatid. Amen. Katulad ng kanyang katawan na walang kamatayan, mga kapatid. Praise the Lord. Na puno ng kalmalatian, mga kapatid. Sapagkat makikita natin siya kung ano nga siya, mga kapatid. Hallelujah. Na narito sa umagang ito, mga kapatid. Amen. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Amen, Lord Jesus. Hallelujah. In verse 29, sabi niya rito, at sinalita niya sa kanila ang isang talinaga. Basta ninyo ang puno ng igos. Alam natin ito ay ang Israel. Sila yung fig tree. Tayo naman yung bride tree. You see, amen? Amen. Sabi niya, hindi lamang ang puno ng igos ang bansang Israel. Hallelujah, kundi, hallelujah, gandin ang lahat ng mga punong kahoy. Ininalarawan ng Diyos ang kalagayan ng mga bansa, mga kapatid. Amen. Saan tayo nakatingin ngayon kung ano yung nagaganap sa bansang Israel at ang mga bansa na ito na kumikilos sa ating panahon, apektado lahat ng bansa, mga kapatid. Amen. Sa pagkilos ng Israel, hallelujah, ang lahat ng mga bansa ay hinahatak nito, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Panginoon, tignan natin sila. Basta natin ang puno ng igos, mga kapatid. At ang lahat ng mga bansa na ito, mga kapatid. Amen. Wala man silang magawa, ay hinahatak sila nito, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng verse 30, pagka nagdadahon na sila, di ba sinumpa ng ating Panginoon? Kasi nung dumating siya, galing siya sa ministry, gutom na gutom siya. Pero hindi pisikal. At nang pumunta siya doon sa puno ng igos, wala siyang nakitang bunga. At alam natin, ang hinahanap ni Kristo ay yung pananampalataya ng Israel, mga kapatid. Amen. Sa kanyang unang pagdating, mga kapatid. Pero wala siyang nakitang pananampalataya, mga kapatid. At sa kanyang ikalawang pagdating, mga kapatid, ayaw ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay walang pananampalataya, mga kapatid.
ikalawang pagdating. Ang sabi ng ating Panginoon, meron ba akong madadatnan sa aking ikalawang pagdating? Hallelujah! Kaya nga, si David ang gumawa ng paghahanda para sa ating mga kapatid. Hallelujah. Amen. Dumating ang mensahe sa uling mga araw na ito upang ibalik tayo doon sa pananampalataya ng mga apostoles, mga kapatid. Sapagkat ang pananampalataya ngayon ang kanyang iniwan sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Bakit ano bang nangyari pagkatapos ng mga apostoles? Nang mamatay ang mga apostoles, alam natin, hallelujah, ang Krisyanismo ay pumaling sa mga kata, sa mga tradisyon, mga kapatid. Amen. Sa mga salit-salit sabi ng mga tao, sa halip na sa salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya nga, ang plano ng Diyos, ibalik tayo doon. Sapagkat kung ano yung pananampalataya na kanyang iniwan, yun yung kanyang dadatnan, mga kapatid. Amen. Kaya nga nang dumating siya, sabi niya sa puno ng igos, nasaan ang iyong bunga? Tandaan natin ang Espiritu Santo ay narito sa umagang ito, mga kapatid. Inaharap niya ang bunga ng ating pananampalataya, mga kapatid. Ang bunga ng Espiritu Santo sa ating mga buhay, mga kapatid. Basahin mo lamang ang Galatians bago tayo pumunta dyan. Galatians chapter 5, hindi ko na ilagay sa root. Galatians chapter 5, verse 22. Dadapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinumod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat. Verse 23, kaamuhan, pagpipigil, laban sa mga ngayong bagay, ay walang kautusan, mga kapatid. Can you say amen? Bunga ng Espiritu Santo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa puno ng igos, mula ngayon, ay hindi ka na magkakaroon pa ng buwan. Sinumpa ng Panginoon ng Israel. Can you say amen? Sapagkat yung Espiritu Santo ay dadalhin niya sa buhay natin, mga kapatid. Yung hindi niya nakitang bunga ng pananampalataya ay makikita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa kanyang ikalawang pagdating. Kaya nga, mula ng sumpay niya yun, nag-iwan ang Panginoon ng kalinagan. Bantayan daw natin ang Israel. Alam natin, sa mahabang panahon, libong mga taon ang nakalipas, ay naroon sila, nagpangalat sila sa iba't ibang panig ng mundo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At alam natin, hallelujah, pinabalik sila muli sa lupain na yun, mga kapatid. Kaya nga, kapag nagdadahon na sila, verse 30, ibalik mo sa room. Pagka nagdadahon na sila, yung population ng Israel ay nanunumbalik na, mga kapatid. Ay nakikita ninyo at nalalaman ninyo sa inyong sarili na malapit na nga ang tag-araw, mga kapatid. Can you say amen? Anong summertime? Harvest time, mga kapatid. Hallelujah. Kung saan aanihin ng Diyos yung bunga ng Espiritu Santo, mga kapatid. Yung pag-ibig, yung kapayapaan, mga kapatid, ay dinadala ng Espiritu Santo sa puso natin, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Wala itong kautusan. Wala ito sa ilalim ng kautusan. Wala itong pangyarihan ng kaaway sa mga bagay na ito, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, hallelujah, kaya nga si Jesus ay nagsalita ng mga bagay na ito na kapag ito'y nakita na natin, hindi naman lahat nakakaunawa, hindi lahat naman nakakita spiritually. Hallelujah. Tanging ang hinirang lamang ang makakaunawa, mga kapatid. Hallelujah. Kapag nakita niyo umuspunda ang puno ng igos, mga kapatid, na nakikita natin sa ngayon ang mga Hudyo kung paano sila'y nagpangalat sa buong mundo, mga kapatid. Napakaraming mga Hudyo, milyon-milyon, bago sila manumbalik, nandun sa Germany, nandun sa Italy, nandun sa Estados Unidos, mga kapatid. At sa iba't ibang panig ng mundo, mga kapatid. At ang Diyos, tulad ng ginawa niya ng mga unang araw, na kung paano pinatigas niya ang puso ni Paraon,
Ngayon din, pinatigas siya ang puso ni Mussolini sa mga Hudyo. Ayaw kasi bumalik. Pinababalik ng Diyos. Kaya nga, inusig sila ni Mussolini, pinalaya sila sa Italy, mga kapatid. Pinalayas, pinatigas ng Diyos ang puso ni Hitler at sila'y pinalayas mula sa Germany, mga kapatid. Marami sa kanila pinagpapatay, mga kapatid. Pinatigas ng Diyos ang puso ni Stalin at sila'y pinalayas mula sa Russia, mga kapatid. Alam niyo, mostly ang government ng Russia, ang mga nagpapatakbo dyan, mga Hudyo, mga kapatid. Hallelujah. Verse 45, at napapansin natin, hallelujah, sorry, in paragraph 45, sabi ng propeta, hallelujah, na kung saan makikita natin ang Estados Unidos, ayaw ng Diyos ng USA ay kumampi sa mga Arabo, mga kapatid. Nakikita natin ang sulat kamay na naroon sa dingding. Alam natin sa panahon ni Nabucodonosor, may isang kamay na lumitaw doon sa palasyo. Kamay ng anghel. Nang sabi doon, Mene, Mene, Tekel, Opersin. Tinimbang kita, ngunit ikay nasumpungan kung kulang, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na magkulang yung ating pananampalataya, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, palagi tayong akma sa kanyang salita, mga kapatid. Hallelujah, sabagat ang Diyos hindi nagkukulang, mga kapatid. Sinabi ng Diyos, ang sino mang magpapala sa Israel ay magpapalain, mga kapatid. At ang sino mang sumusumpa sa Israel ay susumpain, mga kapatid. Amen. Kanina, nagpalabas, habang binabasa ko kanina, yung balita, nagpalabas ng anunsyo ang Israel na ang Iran ay nakadevelop, hallelujah, ng missile na tatakbo ng 4,000 kilometro, mga kapatid. Ibig sabihin, maging ang Italy, ang France, ang United Kingdom, hallelujah, ay maaaring tamaan ng missile na ito, mga kapatid. Amen. Kanina lang nagbabala sila, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord Jesus. Next slide. Ang mga eksperto, meron silang inilabas. Ito po yung isang kausan, doomsday clock. Ibig sabihin, pagtatapos ng tao sa lupa. Mawawala ang lahat ng tao sa lupa. Hallelujah. At sa panahon ng propeta, 3 minuto, ang sabi doon, bago maghahating gabi. 1963, kapag binabago natin yan, 1962. Kasi naibababa po yan. At kayo po'y 2026, mga kapatid. Kung saan sinasabi ng mundo ng agad, ang oras na ito'y umiikot, mga kapatid. 3 minuto bago maghating gabi. 3 minutes before midnight. Ibig sabihin, 3 minuto bago matapos ang lahi ng tao sa lupa, mga kapatid. Hallelujah! At ito'y ibinawa sa 1 minuto, mga kapatid. Ilang minuto yan? 60? 1 minute and 25 seconds. Or 85 seconds to midnight. Ano yung sabihin doon? May tsansa na ang lupang ito matatapos na, mga kapatid. Ang sangkatauhan ay mabubura na sa lupa, mga kapatid. Hallelujah! Kaya nga ibinaba ito 1 minuto bago maghating gabi. Kung saan naputasan natin, hallelujah, yung hydrogen, yung mga bansa na yan, Russia, China, United States, mga kapatid. Ito po yung mga nuclear, ang daladala po ng mga submarine na yan sa loob, hindi basta-basta missile, kundi nuclear, mga kapatid. Yung missile, nakikita natin sa TV, yung isang gusali, kapag pinabaksak ng Israel, dumadapa. Kasi missile lang yun, mga kapatid. Hallelujah. Pero kapag pinakawalan na ng mga submarine na ito, yung kanilang mga nuclear, ang bubuhay nito buong bansa, mga kapatid. Hallelujah. Libo-libong pagsabog na magaganap, mga kapatid. Nagdadala ito ng hydrogen, oxygen, atomic, ngayon naman ay nuclear. Yan po yung nuclear submarine ng mga bansa.
Ang US, napakarami ng kanilang nuclear. Nasaan itong mga submarine na ito? Nandun po ito sa mga karagatan ngayon. Sa iba't ibang panig ng karagatan. Kasi meron silang 85 US bases sa bawat bansa. Sa bawat bansa, meron mga base militar ang Estados Unidos, mga kapatid. At nasa ilalim ito ng karagatan. Hallelujah! Yung mga nuclear na yun, mga kapatid, na kung saan ay tatapos sa mga tao, mga kapatid. Pag sumabog yun, burado. Hindi lang isang syudad, kundi buong bansa, lalo na kung maliit lang yung bansa na yun, mga kapatid. At sabi kanina ng balita, ang paglalagyan daw ng armament ng Estados Unidos ay ang Pilipinas, mga kapatid. Kaya nga binubomba ng Iran ang mga bansa sa gitnang silangan kasi may mga US bases doon, mga kapatid. At kung magkakaroon tayo dito, mga kapatid, ng base militar, hallelujah, posibilidad na makatating din dito yung mga missile na yun, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Kaya nga, ang mga bagay na ito, ang mga malalaking kapangyarihan na ito, ay maaari nilang gamitin, mga kapatid. Ito'y magdudulot ng isang ganap na pagkalipol, mga kapatid. Ang dami mo pang pangarap. Pero ang pangarap ng Panginoon ay may handa ang iyong sarili. Hindi ibig sabihin ay darating na bukas ang Panginoon ay hindi na ako gagawa. Sabi ng propeta, kung nagdatanim ka ng patatas ngayon, magtanim ka pa rin ng patatas. Gawin mo pa rin ang lahat ng bagay. Pero huwag mong kakalimutan ang paghahanda mo sa pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid. Isang ganap na pagkalipol kapag mag-release itong mga submarine na ito na mga nuclear bomb nila, mga kapatid. Tapos na. Pero bago nila i-release, sabi ng propeta, wala na tayo sa lupang ito, mga kapatid. Bago lumipad ang kauna-unang nuclear sa ipapawid, umakyat na tayo, mga kapatid. Dinagaw na tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga sa umagang ito, hallelujah, tanda natin, hallelujah, kung paano sa loob ng ilang minuto na lamang, sabi ng mga eksperto, 85 seconds to midnight, o 85 seconds, napakalapit daw, yung sandali kung saan ang doomsday clock, ang katapusan ng lahi ng tao, hallelujah, ay ganap ng malilipol, mga kapatid. Kaya nga, bakit kaya ito'y nasa kamay mismo ng mga tao na ito na hindi nananampalataya, mga kapatid, at napupuon sa pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah. Ang mga tao na ito, yung mga barko na ito, yung mga submarino na ito, mga kapatid, hallelujah, ay nakalagay sa paligid ng iba't ibang mga bansa, mga kapatid. Malay natin, yung submarino ng China, nandiyan yan sa Palawan. Nasa Palawan ako nung muli, papunta ako Cebu. Sabi ko, may tigmaan ba? Kasi ang daming jet, mga kapatid. Daming mga pandigma doon sa Palawan, mga kapatid. Lumilipad kung saan-saan, mga kapatid. Hallelujah. So, hallelujah, ang mga barko na ito ay nandoon, hallelujah. Nagdadala ng mga parehas sa mga uri ng mga missile, mga kapatid. Kaya nga, hallelujah, even Lord, kung inaakala natin na may mga taon pang darating, may mga buwan pang darating, hallelujah, even Lord, na magaganap ang mga bagay na ito, mga kapatid. It's later than we think, mga kapatid. Alam natin, isa sa mga araw na ito'y magaganap na ito, mga kapatid. Kaya nga, yung ating teksto, hindi alam ng Sodoma at Gomora na nilipulin na pala ng Diyos ang lupain na yun, mga kapatid. Amen. Abala pa rin sila sa maraming mga bagay, mga kapatid. Nabubuhay tayo sa uling mga oras na ito, mga kapatid. Alam natin, hindi alam ng Ehipto na ang anghel ng kamatayan na inihula ng propeta ng Diyos ay darating, mga kapatid. Samantalang ang mga Hudyo, sabi ng Panginoon, magpahid na kayo ng dugo. Sa itaas ng inyong pintuan, sa ligid ng inyong mga pintuan, sa ligid ng inyong mga bintana, pahiran nyo na ng dugo ng kordero. Sapagkat sandali na dumating ang anghel ng kamatayan, at kapag nakita ang dugo na yun, lalagpas lamang ito, mga
kapatid. He will pass over you, mga kapatid. At ang dugo na yun ay sumisimbolo sa dugo ni Kristo, mga kapatid. Ano mang kamatayan ang dumating sa lupang ito, mga kapatid. Hindi ito makapanalangkit, mga kapatid. Sa mga anak ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, tinimbang sila ng Diyos at natuklasan sila ng Diyos na kulang, mga kapatid. Kaya nga, malapit na tayo sa katapusan ng panahon. Hallelujah. Na kung saan mismo ang Moscow, ang Russia, ay maaaring magdirekta ng mga missile, mga kapatid. Hallelujah. Nandun sila. Nakapaikot sila ngayon sa inyong pagkawid. Yung mga drone na ito, yung mga radar system na ito, kung aakyat tayo sa itaas ngayon, makikita natin na dami mga drone nagmamantyag sa lupa, mga kapatid. Pero tanda natin, meron ding mga anghel ang Panginoon, mga kapatid. Can say amen? Ano na, hindi sila pagsisimula, maliban na pahintulutan sila ng anghel ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, huwag muna nyo, sabi, huwag nyo munang, pahintulutan na ang hangin ng apat na sulok ay dumating, mga kapatid. Ibig sabihin, ang gera mundial, ang World War III, hanggang sa aming matatakan, sa kanilang mga noo, ang mga lingkod ng ating Diyos, mga kapatid. Sino ito? Yung mga Udyo, mga kapatid. Sila yung servant, tayo hindi ba tayo servant? We are sons and daughters of God, mga kapatid. Sila yung mga tagapaglingkod para sa ating mga kapatid. Hallelujah! Amen, Lord! Ibig sabihin, hindi tayo makakaranas yung mga bagay na ating nakikita para pala sa Israel, mga kapatid. Hindi yung para sa ating mga kapatid. Hallelujah! Amen, Lord Jesus. Kaya nga, hallelujah, bago makalapag ang bomba na yun, mga kapatid, eksakto mismo dito sa ating kinatatayuan, mga kapatid. Wala na tayo dito, mga kapatid. Can you say that? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Pagkat ang anghel ng Diyos ay dumadalaw sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya nga, kamatayan, hindi maaaring dumating, mga kapatid. Iniingatan tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, amen, Lord, ang mga bagay dito ay magaganap sa uling mga araw na ito, mga kapatid. Napakanipis na lamang ng lupa. Dahil sa iba't ibang pag-iinganig na nagaganap, mga kapatid. Paano po kaya kapag tumama yung missile na yun? Yung napakanipis na lupa, babaksak ito, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Pero tanda natin, wala na tayo dito, mga kapatid. Amen. Nandito na tayo sa uling panahon. Hallelujah. Hindi na ito mapipigilan pa, mga kapatid. Hallelujah. Kahit maglagay pa raw tayo ng mga banal sa bawat bansa na ito, ng mga pinuno na may takot sa Diyos, mga kapatid, hindi na ito mapipigilan, mga kapatid. Sapagkat ito'y sinabi ni Jesucristo na ito'y darating, mga kapatid. Hallelujah. Narito na tayo sa panahon na ito kung paano na ang puno ng igos ay nagbubunga at umusubong, mga kapatid. Praise the Lord. Next slide. Yung ating muling slide, mga kapatid. Marahil sa Wednesday natin tatalakayin yung iba at babalikan natin yung Book of Galatians, mga kapatid. Sabi niya dito, hallelujah, in this picture, way down in Iran. Meron akong pinost doon sa GC ng mga pastor. Sabi nung tagapagsalaysay, 140,000 Jews. Sa panahon na sila'y manumbalik sa kanilang lupain. At alam niyo, sa panahon din na yun, ang propeta ng Diyos ay pumunta doon sa gitnang silangan. At ang nais niya, kasi nga, ang mga Hudyo, hindi sila naniniwala. Kapag nakita mo yung babae na nangangaral doon sa street of Jerusalem, sinampal ng Hudyo. Kasi nga, hindi sila naniniwala. Kay Jesus, mga kapatid. Dinudulaan siya, mga kapatid. Ganun yung tradisyon nila, mga kapatid. Hallelujah. Pero sa panahon na yun, dumating ang propeta, mga kapatid, nakatubos na siya ng ticket, at nakausap na niya yung mga elders na mga Hudyo, mga kapatid. Sapagkat alam niya, hindi maniniwala ang mga Hudyo, maliban na makita nila ang tanda ng isang propeta, mga kapatid. Amen. At alam natin, ang tanda na ito'y daladala ng lingkod ng Diyos, mga kapatid. Amen. Pero itong sabi ng
Binilan siya ng anghel ng Panginoon. Bakit? Wala pa kasi tayo mga kapatid. Amen. Paano kung dumating yun? Wala pa tayo mga kapatid. Amen. Maaaring nandun pa tayo sa dala-dala pa tayo ng ating mga ama, doon sa kanilang mga tagiliran, mga kapatid, sa kanilang mga tagyang, mga kapatid. Hallelujah! Paano kung sila'y mawasak na mga kapatid? Paano yung biniin na dala-dala nila? At tayo yun mga kapatid. Amen. Hindi pwede tulutan ng anghel ng Panginoon, hindi pa ito ang wagas. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Kasi wala pa tayo mga kapatid. Amen. Hallelujah! Kaya nga, sabi niya rito, in this picture, way down in Iran. Ilan daw ang lingkod ng Diyos? Ito yung aking pananaw. 144,000. Ito yung servant na mga kalalakihan na tatatakan ng Espiritu Santo. At sabi ng propeta ng Diyos, hindi ito yung mga Hudyo na nandun sa Wall Street. Kasi mga Hudyo na yun, after lang sila sa pera. Nagpapayaman lang sila na nagpapayaman. Pero itong mga tao na ito, mga galing sa Iran, hallelujah, ay nagpangalat sa iba't ibang panig ng mundo, mga kapatid. Way down in Iran. You read in the Look magazine how that they took big planes and went down there and got plane loads of these Jews. Thousands of them been down there since the carrying away of Babylon. Sila yung mga Hudyo, hallelujah, mga dalisay ng mga Hudyo, mga kapatid. Amen. Sa panahon pa ito ni Daniel, mga kapatid. Sila yung mga Hudyo na dinala doon sa Iran, mga kapatid. Hallelujah. Sabi doon, been in there for 2,500 years, mga kapatid. Hindi sila nalaukan ng iba't ibang lahi, mga kapatid. Dalisay yung binhi na dala-dala nila, mga kapatid. And had been left down there. They were blowing with old wooden instruments. Hallelujah. Makaluma yung paraan ng kanyang pag-aani, yung kanyang pagtatanim, mga kapatid, makaluma. They know nothing about Jesus ever being on earth, mga kapatid. Hindi man lang nila nabalitaan na dumating na pala si Jesus nung una niyang pagdating, mga kapatid. Ibig sabihin, iningatan talaga sila ng Diyos, mga kapatid. Kung ano yung pananampalataya ni Daniel, hallelujah, yung pananampalataya ni Moises, ay dala-dala nila, mga kapatid. Amen. Yan ang aking paniniwala, mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, they know nothing about anything but their old Jewish tradition. So kung ano yung ipinamana sa kanila ng mga sinaunang Hudyo, yun yung kanilang daladala, mga kapatid. Again, hindi sila nalaukan ng ibang lahi, ng ibang katuruan. At alam natin ang 144,000 ay mga tunay na mga Hudyo, mga kapatid. Amen. Na walang anumang uring pandaraya, sabi ni Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Diba si Nathaniel nandoon at pinuntahan siya ni Felipe. Felipe, nandito na yung hinihintay natin. Amen. At ang pangalan niya, Jesus. Amen. Eh si Nathaniel nananalangin sa ilalim ng punong kahoy. Amen. At nang makita niya si Jesus, ang sabi sa kanya ni Jesus, ito isang Hudyo na sa kanya walang anumang daya, mga kapatid. Amen. Dalisay yung kanyang pananampalataya at ang hinihintay niya ay isang tunay na Mesiyas, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah! Kung tatanungin mo, mga Hudyo na ito na bumalik doon sa lupain na yon, ang tanging masasabi nila ay ang pinihintay nila ang pagdating ng Mesiyas, mga kapatid. Amen. Hallelujah! Ito lamang ang hinihintay ng mga tunay na Hudyo, mga kapatid. Amen. Ang hinihintay nila ay si Jesus, mga kapatid. Pero hindi pa ito darating sa kanila. Bakit? Nandito pa si Jesus sa atin, mga kapatid. Amen. Hallelujah! Nakikipag-usap pa si Jesus sa atin, mga kapatid. Amen. Hallelujah! At kapag nagpakilala na si Jesus, tandaan natin si Jose, nang siya'y maging gobernador sa Egypto, yung kanyang asawa at yung kanyang mga anak nasa palasyo. Habang siya'y nagpapakilala sa kanyang mga kapatid. At alam natin kapag nagpakilala na si Jesus bilang isang Mesiyas sa kanyang bayan, nasaan tayo? Nandun tayo sa palasyo ng kalangitan. Amen. Praise the Lord! Hallelujah!
Hudyo, saan ang galing yung butas sa iyong kamay? Sabi ng ating binasa, ang mga Hudyo na ito, na galing sa Iran, ay hindi nila alam na dumating si Jesus. At mga magugulang niya, saan galing yung butas sa iyong kamay? Sa bahay ng aming kaibigan. Ipinako ako ng inyong mga kalahin. At masasaktan ang kanilang kalooban, mga kapatid. At doon nila tatanggapin si Jesus, mga kapatid. Pero nasaan tayo? Nandun tayo sa kalangitan. Praise the Lord! Hallelujah! Wala silang alam tungkol kay Jesus. Nasa ilalim sila ng mga lumang Hudyong tradisyon, mga kapatid. Tradition that they had lived by. And when this plane set down, nagbaba ang mga plano na ito. Ang mga propeta ng ula, ahagil na daw, sabi ng mga propeta, lalapag sa Jerusalem. Siyempre, hindi pa nila alam yung aeroplano, lumang timan pa yun. Kaya ang illustration ng Bible, mga ahagil na bababa, mga kapatid. Mga ibon na bababa. At yun ay mga aeroplano, mga kapatid. Ito'y bababa doon and begin to load these Jews on to take them back to the homeland, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Ang mga ating pananampalataya ay pinasasakdal ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi ng propeta, kalendaryo natin na dapat natin tignan sa pagbabalik ng ating Panginoon ay ang mga Hudyo, mga kapatid. Sila yung akasan ng Diyos na kung saan nagsasabi, kukunin na tayo ng ating Panginoon. Gaganap ng pag-agawa. Salamat sa ating Panginoon. Tayo natin tumayo. Hallelujah. Malaman natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kanila. Hallelujah. Sa umagang ito. Hallelujah. Naway, ang Diyos ang mag-ingat sa buhay ng bawat isa sa ating mga kapatid. Patuloy niya tayo magpalain ng kanyang mga salita, mga kapatid. Pag mabawi niya ang ating pananampalataya, hallelujah, anumang pagsubok na dumating sa atin, ang kulang lang, hallelujah, ay palagi tayong mag-init sa pananampalataya. Kapag ang sabi ng Panginoon, kapag tayo naging malahininga, kapag nawala na yung init ng ating pananampalataya, ay isusuka tayo ng Diyos. Hallelujah. Kaya lagi natin ingatan ang pananampalataya na ito. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Iluhod natin ito, iiyak natin ito sa Panginoon, ilapit natin ito sa Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Tayo manalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na muli mo kami sinamahan, Lord, sa pagbubulay namin ng iyong mga salita, O Diyos. Pati namin sa maikling sandali na ito, Lord, ay dinadala mo kami, Panginoon, sa eternity, Panginoon naman. At pinapakita mo sa amin ang mga bagay na ito na hinang sinalita noon pa man, Panginoon, Lord. At ito'y nagkakaroon na ng kaganapan sa panahon na ito na aming kinabubuhayan, Panginoon, Lord. At ayaw mo, Panginoon, na madamay kami, Panginoon, Lord. Ayaw mo, Panginoon, Lord, na hindi namin bigyan ng halaga. Bigyan ng pansin, Panginoon, ng mga bagay na ito, Lord, na inihula mo, Panginoon naman. Kundi ang nais mo, Panginoon, ang aming pananampalataya ay palaging gising, Panginoon, Lord. Ito'y nagbibigay tanda, Lord, may wating, Panginoon, Lord, na malapit ka ng dumating, Panginoon naman. Kaya salamat sa mga babala na ito, Lord, na ipinangusap mo, Panginoon, at nagsasabi na narito ka na, Panginoon Diyos. Kaya salamat, pagpalain mo yung mga anak sa umagang ito, Lord, pagpalain mo bawat isa, Lord, na nakinig ng taimtim sa iyong mga salita, Panginoon, Lord. Gantian mo ito, Lord, ang higit ang pagpapala, O Diyos. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ito ang aming panalangin, ano man ang aming pangangailangan sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, Lord. Salamat sa Panginoon. Napakan natin siya. Pagbigat at sa ibigay sa ating mga kapatid, Lord Josh. Praise the Lord. Hallelujah. Galing palapakan ng ating Panginoon. Salamat tayo sa muling pagpapala na ating natanggap sa umagang ito. Muling natin natanggap ang kanyang mga salita. Hallelujah. Kanyang mga mensahe. Hallelujah. Dahil may nagalang. Hallelujah. Sa napakinggan nating mensahe sa umagang ito. Hallelujah. Hindi ko narinig. Hallelujah. Dahil may nagalang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng ating Panginoon dahil sa bawat gawain, hallelujah, marami tayong may pagpapala, may ibang pagpapala na natatanggap, hallelujah. Praise the Lord, awitin natin For your name is holy.
nalalapit sa iyo, Lord, at manghihingi ng kagalingan, kalakasan, Amen. Breath, Lord O Lord, Jesus. bigay mo mga bagay dito sa kanila, O Lord. Dahil lang namin napakalaki na mo, Yes, Hallelujah. Lord. Kasama namin ang Diyos sa tagumpay na ito, Hallelujah. Praise the Lord. Kaya salamat, O Lord, na binabalik namin ang mga papuri ito. Salamat na ito. Sa dakilang pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng